Noong November 2018, matapos lumapag ang kanyang private jet sa paliparan ng Tokyo, Japan, masayang bumaba ng eroplano ang nooy chairman at CEO ng Nissan Motor Corporation na si Carlos Ghosn at excited pa sa meeting na kanyang dadaluhan kasama ang mga malalaking opisyal at investors ng Nissan. Ngunit laking gulat niya dahil imbis na mga tauhan ng Nissan ang we-welcome sana sa kanya sa airport, ay di mabilang ng mga kapulisang Hapones at mga patrol cars ang sumalubong sa nagugulumihan ng chairman. At hindi pa man siya nakakalayo sa eroplano ay agad na siyang pinusasan, dinala sa presinto at kinasuhan ng mga kasalanang ayon sa kanya ay hindi niya nagawa. Ngunit kung sa akala ng mga otoridad sa Japan ay habang buhay ng pananagutan ni Carlos ang mga kasalanang ibinibintang sa kanya, sila ay nagkamali. Dahil panahon lamang ang bibilangin at isasagawa ni Carlos Ghosn at ng kanyang mga kakonsyaba ang isang mapusok at mapangahas na plano upang makatakas palabas ng Japan gamit lamang ang isang kahon sa kabila ng mahigpit na pagbabantay sa kanya. Ito ang kanyang nakakabilib na true story. Mr. Goodbye! Bagamat ang kanyang pamilya ay pawang mga full-blooded Lebanese, ipinanganak si Carlos Ghosn sa Porto Velho, Brazil noong March 9, 1954. Dahil sa pag-migrate ng kanyang angkan sa bansa, dala ng kanilang hanapbuhay ang pagnenegosyo. Sa madaling salita, tila nananalaytay sa dugo ng mga Ghosn ang pagiging business people dahil sa tagumpay ng marami nilang negosyo sa naturang bansa. Ganun pa man, tila nagpaunang babala na ang tadhana sa batang Carlos dahil nung 2 taong gulang pa lamang siya, tinamaan na malubhang sakit ang musmus na Carlos dala ng aksidenteng pag-inom ng maduming tubig. At dahil hindi mabigyang lunas ng mga doktor sa Brazil ang kanyang kondisyon, napilitan ng pamilya Ghosn na bumalik ng Beirut, Lebanon upang doon na magpagaling ang batang Carlos. At sa puntong ito, hindi na muling bumalik ng Brazil si Carlos at sa Lebanon na tinapos ang kanyang high school. At taong 1978, natapos niya ang kanyang kolehiyo sa kursong engineering sa isa sa mga prestihiyosong universidad sa Paris, France. Sa makatwid, sa edad na 24 years old, 3 ang nationalities ni Carlos, Brazilian, Lebanese at French. Mula 1978 hanggang 1985, straight mula pagka-graduate niya noong college, nagtrabaho si Carlos sa kumpanyang Michelin, isang kilalang paggawaan ng gulong sa Europa. Mula sa pagiging isang admin staff, dahil marahil sa pagkamulat niya sa pagninegosyo ng kanyang pamilya, mabilis na na-promote si Carlos mula sa pinakamababang level hanggang sa siya ay naging Chief Operating Officer o COO ng naturang kumpanya. At ang taong 1985 nga marahil ang naging turning point ng buhay ni Carlos. Nung mga panahong yon, ang Michelin at ang French car manufacturing company na Renault ay may matibay na alyansa. Kaya nang narinig ng nooy CEO ng Renault na si Louis Schweitzer ang kakaiba niyang work ethic, agad niyang inofera na maging deputy sa kanyang kumpanya si Carlos sa edad lamang noon na 30 years old. Taong 1996, lalong pinatunayan ni Carlos ang kanyang angking galing pagdating sa pagpapatakbo at pagpapayabong ng isang kumpanya na tila namana niya sa kanyang pamilya. Mula sa pagiging deputy ay naging executive vice president ng Renault si Carlos. At sa kanyang leadership ay naisalba niya ang Renault sa naghihingalo nitong pinansyal na estado. Bagamat tila blessing ang pagdating ni Carlos sa Renault para sa mga executive employees nito, tila sumpa naman ang dumapo sa kumpanya para sa mga hamak na entry to mid-level employees ng Renault. Dahil ang kapalit ng muling paglakas ng Renault sa merkado ay ang pagpapasara naman ng dose-dosenang factories kasama ng pagpapatalsik ng libu-libong empleyado na tinuturing ni Carlos na pawang mga ekses o kalabisan na nagdudulot ng malaking kalugihan sa kumpanya. Dahil sa kanyang epektibo ngunit mabagsik na pamamaraan ng pagpapatakbo ng kumpanya, binansagan siya bilang post-killer ng French media. Bagamat marami siyang nakasuwagan ng sungay, ang kanyang pamamaraan ang nagbigay daan para sa Renault upang maging kahanay ang mga dambuhalang pangalan pagdating sa car manufacturing tulad na lamang ng Ford at Toyota. At pagpatak ng March 1999, isang oportunidad ang kusang lumapag sa palad ni Carlos upang magkaroon ng tsansang madumina hindi lamang ang kanyang napiling industriya kundi pati na rin ang buong mundo sa larangan ng car manufacturing. At ang oportunidad na yon ay ang pagpirma ng Renault at ang isa pang higanting car company na Nissan sa isang opisyal na business alliance. Kung iisipin, tila hindi na kailangan pa ng Nissan na makipagtulungan sa ibang kumpanya dahil sa kasikatan ng pangalan nito. Ngunit napilitan ng Nissan na mag-reach out sa ibang kumpanya dahil sa utang nito na pumapalo sa higit $20 billion noong late 90s. At kahit nataliwas sa kaugaliang Hapon, nabili ng Renault ang majority ng shares ng Nissan na umaabot sa 36.8%.
Sa karaniwan, hindi sang-ayon ng mga Hapon na magkaroon ng mas malaking kontrol at impluensya ang foreign entities sa kahit na anong kumpanya nila sa bansa. Ngunit dala na nagbabadyang financial collapse, napagdesisyonan ng mga kinauukulan sa Nissan na iisang tabi muna ang kanilang tradisyon upang magpatuloy ang kumpanyang pinagkukuhanan nila ng kabuhayan. At ang banggaan sa pagitan ng tradisyon at negosyo marahil ang salarin kung bakit ang isang mahusay ngunit malupit na businessman ay nasangkot sa pinakamalaking iskandalo hindi lamang sa iisang bansa na Japan kundi sa buong mundo. At ang hidwaan ay lalong lumalim noong October 1999 nang umpisahan ni Carlos ang tinaguriang Nissan Revival Plan. Para sa madaling pagpapaliwanag ng plano, nangako si Carlos na pagdating ng 2002, 50% ang mababawas sa bilyones na utang ng Nissan. Bagamat tagumpay ang Nissan Revival Plan, 21,000 na mga Japanese workers, 5 Japanese factories at ilang mga Japanese suppliers ang pinagtatabas ni Carlos upang ma-minimize ang gastos ng Nissan at ma-maximize naman ang kita nito. Malamilagrong tagumpay man ito para sa Nissan, isang impyerno naman umano ito para sa libu-libong mga Hapon na biglaang nawala na ipapakain para sa kanilang pamilya sa ilalim ng pamumuno ng isang dayuhan. Dahil dito, tila naging isang perpektong kombinasyon ang bagsik ng pamamalakad ni Carlos at ang malakas na kultural na paniniwala ng mga Hapon upang sumiklab ang mga malawakan at kaliwat kanang protesta laban sa kanya. Hindi lamang mga nasa laylayan ng kumpanya, kundi pati na rin sa mga may pinakamataas na posisyon ay maraming halos ipako si Carlos sa kanyang estilo ng pamamalakad. Dahil bilang parte ng kanyang Nissan Revival Plan, minarapat niyang buwagin ang sistemang Hapon ng pagpopromote ng mas nakakatanda lamang sa kumpanya. At kapalit nga ng pagkakaroon ng mga kalaban na pawang mga senior executive sa Nissan ay ang paglago naman mismo ng kumpanya dahil sa pagbibigay niya ng promotion at incentives sa kahit na mga batang empleyadong nagpapasok ng malalaking numero sa Nissan. At simula noon, naging hati ang tingin ng kabuuan ng Japan kay Carlos. Kung ang iba ay tinitingnan siya bilang isang malaking banta, ang iba naman ay tinatawag siyang bayani dahil sa pagsasalba niya ng alinmang kumpanyang nahahawakan niya. Sa katunayan ng kanyang matinding pagsikat sa Japan dahil sa tagumpay niyang maiahon ng Nissan sa pagkakabaon sa utang, ginawan pa ng isang manga si Carlos at kung saan man siyang pampublikong lugar na magpunta sa loob ng Japan. Hihinto ang mga Hapones sa kanilang ginagawa upang tumayo at palakpakan ang banyagang pinuno ng Nissan noong early 2000s. Ngunit ayon nga sa sabi-sabi sa ating mga Pilipino, maraming bumabato sa puno paghitik ang bunga. Kaya hindi lamang dahil sa kanyang cultural na impluensya at kapangyarihan naging mainit ang tingin ng maraming mga Japanese senior executives kay Carlos, kundi pati na rin pagdating sa kanyang pinansyal na estado. Dahil sa puntong ito, dala ng pagiging chairman at CEO ng dalawang kumpanya na Nissan at Renault, kumikita ng higit $17 million sa isang taon si Carlos. Bagamat mas maliit ito kumpara sa mga kalibil niya sa ibang bansa, higit sa 11 times naman ang kinikita ni Carlos kumpara sa CEO ng pinakamalaking katunggali niya sa Japan, ang Toyota. Hindi naman lingid sa kaalaman ng karamihan sa ating mga Pilipino, payak, simple, humble at tahimik ang kultura ng mga Hapon anuman ang estado nila sa buhay. Sa katunayan, kahit na mga CEO ng kanilang mga kumpanya ay mamamataan na nakikipaghalo-bilo sa mga mamamayan, lalo na sa pagsasakay sa mga pampublikong sasakyan. Kaya naman nung mabalitaan ng ibang mga Japanese executives na mayroong yate na worth $10 million si Carlos at siya ay parating bumabiyahe sa pamamagitan ng kanyang private jet, idagdag mo pa ang mga top-of-the-line luxury cars. Lalong nag-init ang kanilang mga mata sa dayuhan. At pagpatak ng November 19, 2018, na isabuhay ng tuluyan ang pagkamuhi na nararamdaman ng mga Hapon sa chairman at CEO ng Nissan Motor Corporation. 4:30 ng hapon, lumapag si Carlos sa Tokyo International Airport mula Paris, lulan ng kanyang private jet upang umattend sana ng isang meeting kasama ng mga ibang opisyal ng Nissan at kanyang mga executives. Ngunit hindi pa man nakakatapak ng lupa, agad siyang pinusasan ng mga Japanese police na nakaabang palibot ng kanyang private jet. Nang tanungin niya kung ano ang nangyayari, siya umano ay sinampahan ng kasong financial corruption at nang magtanong pa ng iba pang detalye sa alegasyon laban sa kanya, tikom ang bibig ng mga otoridad at agad siyang piniit sa kulungan. Kaalinsabay ng kanyang pagkakakulong ay tila pagtraidor sa kanya ng kumpanyang tinulungan niyang tumayong muli mula sa pagkakautang. Imbis na magpadala ng mga abogado para sa kanilang depensa, agad na nagpulong ang board of directors ng Nissan upang mag-appoint ng isang temporary CEO na siya ring lumabas sa isang press conference. Ayon sa kanyang talumpati, kinumpirma ng Nissan na ayon sa kanilang internal na investigation, malaki ang administratibo at pinansyal na korupsyong nagawa ni Carlos sa kabuuan ng kanyang pagupo bilang chairman at CEO ng naturang kumpanya.
Ang akusasyon na ginamit ng Japanese authorities upang ikulong si Carlos ay ang perang hindi umano niya idineklara upang mataksa ng kanilang gobyerno. At yun ay ang kanyang retirement fund. Para sa madaling pagpapaliwanag, ayon mismo kay Carlos, paano naman daw niya maidideklara ang perang makukuha pa lamang niya matapos na siya ay magre-retire. Alam rin umano ito ng administrasyon ng Nissan. Ngunit ganun pa man, walang talab ang paliwanag ni Carlos at tila lalong naging katakataka ang pagtrato sa dating CEO. 3 buwan siyang ikinulong sa Bartolina habang patuloy ang pagpapalabas ng kwento ng mga Nissan executives na panay raw ang bili ng bahay ni Carlos sa Paris, Beirut at Brazil. Isa ring tinuturo nilang ebidensya ay ang pag-host ni Carlos ng kanyang birthday party sa Palace of Versailles sa France na nagkakahalaga ng $700,000. Ngunit ayon kay Carlos, selebrasyon yon ng 15 years ng alyansa sa pagitan ng Renault at Nissan. Bagamat opisyal na company celebration nga ang naturang event, ginawa pa ring instrumento yon ng Japanese Nissan executives upang lalong bigyang diin ang inaakusa sa kanyang korupsyon. Pati ang French government na kanyang inaasahan na kumampi sa kanya ay tikom mamibig. Matapos ang halos araw-araw na 14 na oras ng pag-i-interrogate kay Carlos, walang nakuhang pag-amin ng Japanese authorities sa kanya. Kaya pinayagan siyang magpiyansa kapalit ng 1 billion yen o $9 million. Sa kanyang paglabas ng kulungan, kaliwat ka ng mga reporters at video cameras naman ang pumutakte kay Carlos saan man siya magpunta. Maging ang kanyang apartment ay hindi naging ligtas sa mga osisero at mga nag-iispiyang Japanese authorities na pinaliligiran ng kanyang bahay buong maghapon. Dahil dito, sa isang post sa social media site na Twitter, sinabi ni Carlos na sa pagdating ng April 11, 2019 ay magbibigay siya ng statement at i-expose niya ang kanyang mga nalalamang impormasyon sa madla. Ngunit dala marahil ng takot sa kanyang mga sasabihin. Wala pang 24 hours matapos ang tweet, inaresto muli si Carlos. Ngunit matapos lamang ang 21 days at kapalit ng halagang $5 million, nakalabas muli ng piitan si Carlos. At dito, tila lalo pang naging mainit ang iskandalo, intriga at kontrobersya sa pagitan ni Carlos at ng Japan. Sa kanyang paglabas, tila lalong iniipit ng Japan si Carlos dahil ilan sa mga kondisyon ng kanyang kalayaan ay una, kukumpiskahin nila ang Lebanese at Brazilian passports ni Carlos. Dahilan upang ang French documents lamang niya ang kanyang magagamit bilang identity papers. Bawal rin siyang lumabas ng Japan. Pangatlo ay kinumpiska rin ng Japan ang lahat ng kanyang mga devices tulad ng laptop at cellphone. At ang panghuli at pinakamalupit sa lahat, pinagbawalan siya na makita o makausap man lang ang kanyang asawa at mga anak. Ayon sa karamihan, ang malupit na tratong ito ay tila paghihiganti ng mga hapong nadamay sa kanyang pamamaraan ng pagpapalakad ng isang kumpanya. Kaya matapos na utusan ng kanyang mga abogadong ipadala ang kanyang pamilya pabalik sa Beirut, Lebanon, inisip na niya kung paano makakatakas sa bansa. Dahil alam niya na hindi niya makakamit ang patas na hustisya sa Japan. Humanap si Carlos ng isang katiwala upang mag-smuggle ng isang smartphone papunta sa kanya. At dito nabuo ang kanyang mapangahas na planong pagtakas. Bagamat hindi niya kailanman isiniwalat ang buong detalye ng kanyang plano, mayroon raw 10 hanggang 15 katao ang naging kasangga niya sa kanyang pagtakas sa Japan. 2 sa mga tumulong sa kanyang pagtakas ay ang ex-soldier ng US Special Forces Green Beret na si Mike Taylor at former Lebanese Army operative na si George Zayek. Matapos ang masusing pag-iimbestiga, pag-aaral at mismong pagpunta sa iba't ibang airports ng Japan, isang airport sa Osaka ang nakita ng 2 dating sundalo na may malubhang butas sa kanilang security protocols. Ayon sa dalawa, ang naturang airport ay maliit lamang ang X-ray scanners, dahilan upang ang mga malalaking kahon at luggages ay hindi magkasya sa mga naturang scanners, kaya hindi na ito chine-check. At ito ang napiling i-exploit ng grupo ni Carlos sa kanilang pagtakas. At ang kanilang plano, ilagay mismo si Carlos sa isang malaking musical instrument equipment box at magpapanggap ang dalawa na mga musikerong may concert sa Tokyo noong araw na yon at aalis lang din agad papuntang Istanbul matapos ang concert sakay ang isang private jet. Nung una, tila hindi makapaniwala si Carlos sa planong ito. Mahina, pambata at suntok sa buwan ng plano ayon sa kanya. Ngunit ito lang ang tanging tsansa niya upang makatakas sa pangil ng hindi patas na pagliliti sa kanya sa Japan. Pikit matang kinagat ni Carlos ang plano kahit na malaki ang kanyang pagdududa dito. Ngunit isang problema ang dapat niyang lutasin. Ang mga osisero at mga espiya na umaali-aligid sa kanyang apartment. Buti na lamang at ayaw sumingaw ng Japanese authorities ang kanilang mga kalokohan na sa tuwing may mga darating na journalist sa apartment ni Carlos, nagpupulasan at nawawalang parang bula ang mga espiya na padala ng Japanese authorities na nakapaligid na umaali-aligid sa kanyang bahay.
Kaya tumawag ng maraming mga journalist si Carlos upang magpa-interview umano sa kanyang tinitirhan. At sa oras na dumating ang mga yon, siya namang pagkawala ng mga espiya sa paligid ng kanyang apartment. Ginamit niya ang pagkakataon na yun upang magsuot ng winter jacket, mask at glasses upang pumunta sa Grand Hyatt Hotel kung saan naghihintay sina Mike at George at ang malaking musical instrument equipment box na pagtataguan ni Carlos. Buti na lamang at sumaktong December ang panahon na ito, kaya umayon din ang uri ng pananamit ni Carlos upang hindi magdulot ng suspitsya sa madla. Matagumpay namang nakapunta si Carlos sa takdang lugar at ginawa ang plano tulad ng napag-usapan. Kasama ng box na pinagtataguan niya ay ang marami pang mga kahon ng mga totoong musical instruments na hindi magkakasya sa X-ray scanners ng naturang airport. At sa kanilang pagdating sa airport, dumadagundong ang dibdib ni Carlos sa kaba sa bawat Hapones na naririnig niyang nag-uusap malapit sa kanyang kahong pinagtataguan. Agad kinausap ng mga staff ng airport ang dalawa niyang kakontsaba at dito ay tinanong lamang ng mga Hapon kung kumusta ang kanilang concert sa Tokyo at kung ano ang laman ng mga boxes. Kalmadong sumagot ang dalawang lalaki na wala naman kundi mga instrumento lamang. Ngunit hindi man ma-aksyon, makapigil hininga o kagulat-gulat ang mga pangyayari. Tagumpay ang plano nilang pagpuslit kay Carlos. Nang maisampa ang mga equipment boxes sa kanila mismong private jet na inaprubahan ng Japanese Air Control na lumipad papuntang Istanbul, nakahinga na ng maluwag si Carlos at sa wakas, matapos ang ilang buwan, nakawala na mula sa kamay ng hindi patas na paglilitis ng kaso si Carlos at muli na niyang makakapiling ang kanyang pamilya sa susunod nilang ruta, ang Beirut, Lebanon, mula Istanbul. Sa kanyang pagbalik sa kanyang bayan, nasurpresa siya dahil sa mainit na pagtanggap sa kanya ng bansa. Sa punto kasing ito ay pinag-uusapan na ng buong mundo ang kaso ni Carlos. Nang malaman ito ng Japanese media at government, agad na nag-issue ang bansa ng isang arrest warrant sa Interpol laban kay Carlos. Ngunit hindi naman parte ang Lebanon ng mga bansang apektado ng visa ng warrant galing sa Japan. At wala ring extradition treaty ang Lebanon at Japan. Isang press conference ang isinagawa ni Carlos sa Beirut, Lebanon upang i-expose ang mga maduduming taktika na ginawa sa kanya sa Japan bilang depensa sa kanyang sarili. Ayon sa kanya, tumakas siya hindi mula sa hustisya kundi mula sa kakulangan nito. Kasalukuyang nasa Lebanon pa rin si Carlos, kapiling ang kanyang pamilya. At sa puntong ito, hindi lamang Japan ang kanyang kalaban kundi pati France na nag-issue na rin ng arrest warrant sa Interpol laban sa dati nilang citizen. Sa kasamaang palad, nahuli ang dalawa niyang kakontsaba na sina Michael Taylor at George Zayek. Si Taylor ay nakulong ng 2 taon sa Japan matapos i-turnover ng US authorities, samantalang patuloy pa rin dinidinig ang kaso ni George Zayek sa Istanbul, Turkey, kung saan siya nahuli. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.